Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago tayo magsimula ay siguraduhin nakapindot ka or nakasubscribe na sa ating channel at pindutin na rin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang nagbabaga or sa mga balitang bago. Heto na nga mga kababayan, tila ba nabutata na naman or sinuplak na naman itong si General Torre Diwata ng scholar ni Pastor Kibuloy. Dito nga natin makikita na tila ba marami na talaga ang may ayaw dito kay General Torre Diwata na ito dahil sa kanyang ginawang pagsalakay or pag-raid sa KOJC or sa mas kilala bilang Kingdom of Jesus Christ, ang tinatawag na rehiyon or ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Dito nga natin makikita na parami na ng parami ang mga tao dahil mga taong may ayaw dito kay Torre na to o sa kanyang ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, pati na rin ng ibang mga denominasyon tulad ng INC ay tila ba nananawagan na ng katarungan sa pinaggagawa nitong si General Torre Diwata na ito at ang kanyang mga kapwa na mga lesbo na sumugod dito sa KOJC. Dito nga natin makikita na dumanami na rin ang kalaban ni unang ginang na si Smugs, si House Speaker Tamba at ang presidente nating si Kuting Jr. Dito nga natin makikita na tila ba ang tatlong ito ay may pakana sa lahat-lahat ng mga nangyayari katulad na lang nangyari dito sa pagsugod ng mga lesbo or mga alagad ni General Diwata or General Torre Diwata sa KOJC ay sila ang may pakana. Dito nga rin makikita na hindi na kayang pwedeng pabayaan pa ito at tila ba nag-isip na rin ang Supreme Court na patawagin ang mga tatlong ito upang imbestigahan at dito nga natin makikita na itong si unang ginang Smugs, si House Speaker Tamba at pita rin si Presidente Kuting Jr. ay pinatawag na at tila ba kabado na. Well, parang sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago at nagbabaga. At sa ating mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Oy, pakulong mo. Sino magpaaral sa anak ko? Tukulok ko kang Torre ka. Ito INC, hindi miyembro ng KOJC. Yung anak ko niya scholar ng KOJC. Paano ho yan? Anong gagawin natin dyan? Loko-loko ka, Torre ka. Loko-loko ka pala, Torre. Oh, hindi yun natin maano yan. Hindi pwedeng planted yan. Kasi self-proclaimed na siya, INC. Oh, pwede ho siyang i-deny ng mga INC. Yan ho talaga, yan ho ang mga ginagawa nung mamang kinagagalitan nyo. O nasaan ho ngayon yung mga Tagaluson na maiingay na nadala doon sa mga bayarang trolls ng administrasyon. Mag-isip-isip po kayo. Hindi lahat ng nababasa niyong komento ay nanggagaling sa tunay na tao. Wag ho kayong mga uto-uto. Nabola na nga kayo nung nagdaang eleksyon, hanggang ngayon nagpapabola pa rin kayo. Nakaranto ko. I-share niyo ho yung video. Itong video na to, hindi ho to intended para sa mga datihang viewer na natin. Hindi ho para sa inyo to. Sa mga viewer natin na ngayon na nanonood, yung mga nakasubscribe, hindi ho para sa inyo tong video na to. Intended ho itong video na to para doon sa mga hindi pa ho nakakakilala kay Pastor Kibuloy at hindi pa nakasubscribe kay PH Update. Kuha nyo ho, kayo ho kilala nyo na si Pastor Kibuloy. Kilala nyo ho kung ano yung mga ginagawa ng mama na to. Hindi politiko, tumutulong. Baka marami pa nga natulong yang si Pastor Kibuloy kaysa dyan kay Tambaluslos. O kaysa dyan kay Marcos Jr. Meron nung eskwelahan, merong scholar, napakaraming na pinag-aaral, napakaraming misyonaryo. Matindi ho, di ba? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lang ho sa Pilipinas. Kaya kung sakali tumakbo tong mama na to, kung hindi nagkanda yan, mananalo yan kahit senador, sa totoo lang. Sa totoo lang, Visayas, Mindanao, ho yan, yan ho talaga kumbaga yung napakarami hong KOJC dyan, di ba? Ito ho, tuloyin ho natin. Di dapat si Kibuloy mapriso.
Sa tinuod lang. Tricycle driver lang ko. Pero unsay gihimo nimo, Tore? Wala. Bias ka masyado. Bias ka. Ang pulis Davao maayo. Pero unsay mong gikuha? Region 13 Police. So means nahadlok mo. Galit ho mga Dabawenyo. Galit ho ang mga Dabawenyo, kaya yung mga taga-Luzon na maiingay, manood na lang kayo dahil hindi kayo ang napeperwisyo. Ang iingay nyo, kala nyo talagang, alam nyo yung nangyayari doon sa lugar, napakabibo nyo sa social media. Wala ho kayo doon, hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa Davao. Ha? Kaya, magunos dili ho kayo, mapapahiya lang ho kayo, sa totoo lang. Yung mga problema kasi dito, ang daming uto-uto sa Luzon eh. Sa totoo lang, ang daming uto-uto. Pagka nakita nila, ang daming, ano ang tawag doon? Laugh emoji. Magla-laugh emoji din ang mga uto-uto. Di ho nila alam, yung mga naka-laugh emoji, pagka tinignan mo, wala naman ng tao yun, walang profile. Ngayon sila naman, magla-laugh emoji din, magkukomento din ng kung ano-ano eh, wala naman silang alam. Ganun ho ang nangyari nung nagdaang eleksyon at sinusubukan ho replicate ng administrasyon sa mga current events ngayong mga panahon na to. Ngayon, kung hindi nyo pa rin nakukuha yung sinasabi natin dito, talagang mga mahihinang nila lang kayo. Hindi ho to intended para doon sa mga viewer natin, sa subscriber natin sa PHFD. Para ho ito sa mga uto-utong Taga-Luzon na hindi alam ang nangyayari sa Davao pero ang iingay sa social media. Mali. Hadlok mo kay dili na inyong lugar. Tore, Iglesia ni Cristo ka. Hindi gawain ng iglesia yan. Sa totoo lang, Iglesia ni Cristo pod ko. Ang akong lokal, Panakan. Sakop ko ni kay Eduardo Manalo. Pero kinsay nagka-eskwela sa akong anak. Si Pastor Kibuloy, libre, wala gibayran. Gitanggal pa. Hindi daw gawain ng INC ang mga pinaggagawa mo, Tore. Naku po. Ninyo, ang budget karon sa DepEd. Unsa na may eskwela? Wala na, luoy na kayo mga batang Pilipino. Maunay dapat ninyo, sir, mga polis. Swerte mo, kay soldado mo dako, panahon ni Digong. Pero sa gibuhat nyo sa Davao, luoy na kayo mga tao. Oh, gusto pa nyo prisohon si Pastor? Asa mo na nga kaso? Kay kung ako nito pa nga kaso si Pastor, pa-withdrawon ako akong anak sa GMC. Kay baga na kay Mignaong. Kung magpa-scholar pa media, Iglesia ni Cristo pag yun may. Diyaw, daga kay Iglesia ni Cristo diyaw, magtanaw. Grabe. Napakarami daw Iglesia ni Cristo doon sa lugar. Kahit hindi natin maintindihan, i-ano ko sa inyo dahil mga Taga-Luzon na viewer eh. Marami daw doon, INC, pero ayaw nila yung ginagawa ng mga kapulisan. Itong mga paghahasik ng lagim ni Torre dyan sa lugar na yan. Yan yung mga tao na yan ang makakalaban ng administrasyon ni Bangag. Paano nyo sasabihin gumagawa ng masama? May meron silang mga batang, di ba? Paano nyo sasabihin yun? Nagbibigay ho sila ng scholarship kahit hindi member ng KOJC. Isip-isip po ha, wag masyadong uto-uto, okay? Mag-isip-isip po kayo. Mamaya na lang itong si Torre, pakinggan ho muna. The law must take its course. Yan ang nga ba sinasabi natin? Pakinggan ho natin itong si Lolo Bersamin. Dati pa naman Chief Justice tong lolo na to, di ho natin alam kung ano nangyayari sa mga leader natin. Hoy, Bersamin, ano nangyari sa'yo? Isa ka pa naman sa mga naturingang kasi pag naging Chief Justice mo kayo, kung pinasok nyo yung larangan ng abogasya, wala na hong mas tataas pa sa Chief Justice. Ito ho, Chief Justice. Nakapikit hong mata nila sa lahat ng kabalintunang ginagawa ng mga kapulisan dyan sa KOJC compound. Lahat ng pag-spray ng kung ano-ano sa mga tao, pagtitirgas, pagpapaandar ng nakakabinging tunog. The law must take its course daw. Oo, the law must takes its course. Hindi tayo abogado, pero dapat ipatupad sa tama ang batas. Walang mga inosenteng mga miyembro ng KOJC ang masasaktan.
Kahit konting simpatya lang ho, sir. Hindi namin inaasahan na kampihan nyo yung mga KOJC member. Hindi ho, wala ho kami dito para asahan ng administrasyon ng bangag na to na kampihan ng ang mga KOJC member. Ang atin lang ho dito, kahit konting simpatya doon sa mga miyembro na wala namang warrant pero nasasaktan sa mga pinaggagawa ng mga tauhan nyo dyan sa PNP. Yun lang naman ho. Kung hindi nyo maintindihan yon, talagang pati ho kayo siguro kailangan nyo rin magpa-health follicle test kahit napapanot na kayo. Anong to kwento? Pakinggan nyo itong mga banat nitong ating dating Chief Justice at gayon Lethal President, Executive Secretary Lucas Bersamin. Siya ang pumalit kay dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Na itong si Attorney Vic, hindi ho niya sinunod ang kagustuhan ng mga palaka dyan sa Malacanang, kaya ho siya natanggal. Pinalagan ho niya yung si Mel Robles. Napakarami hong gustong i-appoint na kurakot nitong si Lisa Araneta Marcos, pero ay inayawan ho, pinalagan ho ni Attorney Vic, kaya nagkaroon ho siya ng kung ano-anong issue. Itong si Lucas Bersamin, hanggang matapos ho ang administrasyon nitong si Mangag, hindi yung mawawala sa pwesto yan. Dahil ano lang ho yan, naturingan na Chief Justice pero walang yagba. Pakinggan ho natin. Nasaan ang moral compass mo, sir? Nasaan ang moral compass mo? Nanonood ba kayo ng television? The law must take its course. Yung lugar ng panambahan nitong mga KOJC member, iniihiyan, dinudurahan. Ano pa ho ba yun? Kasama ho ba sa ano yun? Sa pag-take course ng batas? Lucas Bersamin? Wala na. Nakikita ko lang ho itong mama na to. Isa ho to sa mga nakurap ng administrasyon na to. Isa ho ito sa mga taong pagkakaalam natin matino pero wala na ho. Yung utak ho niya wala na. Yung kagalingan niya sa batas wala na ho. Wala na ho. Hindi na ho tayo believe dyan kay Bersamin. Ito na ho kasi hindi kayo magiging Chief Justice kung wala kayong prinsipyo, paninindigan at hindi nyo tinatayuan ng tama. Hindi kayo basta-basta pwedeng maging Chief Justice. Kuha nyo yun mga kababayan. Pero itong mama na to, na dating Chief Justice, kung mismong Chief Justice, hindi pinapalagan at hindi kini-question ng mga kalokohan na ginagawa ng PNP, saan pa ho tatakbo ang ordinaryong Pilipino? Yung kasalukuyang Chief Justice sa Supreme Court, inaasahan ho natin na dahil hindi ho siguro nila nakakausap itong si Lisa Araneta Marcos, medyo nasa matino pa silang kaisipan. Sana. Panoorin ho natin tong ang pinakalitas na kaganapan dyan sa SMNI. Si Spock Sari, kaya pala hindi ho natin narinig sa mga nakalipas na araw dahil medyo masama din ho ang lagay niya parang tayo, no? Yung boses ho niya hindi rin ho ganun kaganda ang dating parang yung sa atin. Amay at magsasalita laban dito sa mga pagmamalabis at paglabag ng karapatang pantao na nangyayari dyan sa KOJC. Lilinawin ko lang mga partner Jade at saka Admar na sa ating rules of court, ang pag-serve ng warrant of arrest ay dapat mapayapa. Ito ay sa pamamagitan ng pagkatok kung merong reasonable basis to believe na nasa loob ng isang struktura ang taong hinahanap. Kung hindi sila pinapasok, ay pwede nilang sapilitan buksan ng pintuan. Pero nangyari po dito sa KOJC, sapilitan ng lahat ng nangyari, nagkaroon ng paglusob, nagkaroon ng pag-occupy, na wala pong provision yan sa rules of court, no? Wala po talagang sinasabi na kapag ikaw ay naghahanap sa isang lugar, for instance, sa isang bahay, at hindi mo nahanap yung tao doon sa bahay na yon, ay occupy mo na yung bahay na yon. This is a taking of property without due process of law. No? So bukod pa doon sa paglabag doon sa karapatan ng malayang pagsamba ng mga taga-KOJC dahil alam natin na yan ay kanilang sagradong lugar na pinagsasambahan, ay nagkakaroon pa ngayon ng pagkakait ng propiedad na walang due process of law. No? So ano na lang mangyayari ngayon sa lahat ng mga lugar kung saan meron tayong hinahanap na mga wanted. Kapag hindi nahanap, i-occupy nila ng gobyerno at kukunin nila. Alam naman natin na talagang malaparaiso ang KOJC compound, ang katabi ng airport, at hindi tayo nagtataka kung bakit marami nagnanais na makuha yung lugar na yan. Pero hindi po dapat yan ginagawa sa pamamagitan ng service of warrant of arrest. No? At
ako talaga ay nalulungkot, no? Dahil tayo dito sa Asia, tayo lang ang tanging Kristiyanong bansa sa buong Asia, pero tila wala na talagang respeto sa pananampalataya ang ginawa ng kapulisan dito sa KOJC. Nakarating na rin ako dyan sa KOJC compound. Alam ko kung paano kayo magsamba dyan. Alam ko oras-oras, may tawag para sa panalangin. Alam ko madaling araw pa lang nananalangin na kayo. Pero lahat po ngayon na hindi na po pwedeng magawa dahil nga po inoccupy na nakapulisan ng KOJC. So kinakailangan po lahat ng mga Pilipino, hindi lang ang taga-KOJC, kung kayo po ay naniniwala sa malayang pagsamba at pananampalataya, tayo po ay makiisa sa KOJC. Dahil kung malalabag po ang karapatan ng isang simbahan gaya ng KOJC, lahat po ng karapatan ng mga iba pang simbahan ay po pwedeng malabag ng mapalabis na rehimeng Marcos Jr. So ang laban po ng KOJC ay hindi lang po laban ng isang sekta. Ito po ay laban ng lahat ng Pilipino. Sila po, bago sila maging KOJC members, sila po ay Pilipino. Sila po ay merong mga karapatan na hindi dapat ipagkait. Ang sabi nga po sa ating saligang batas at sa Universal Declaration of Human Rights, ang mga karapatan nito ay inalienable. Habang sila ay tao, hindi pwedeng ipagkait yan. At ang nakikita natin ngayon, ang lantaran na pagbalwala at paglabag sa karapatang pantao. Merong time, ha? Merong time pag dumating yung punto na ngayon nakikita natin unti-unti ho. Sa social media kasi sinusubaybayan ho natin eh. Kasi marami sa ating mga kababayan nakakakita ho ng kung ano-ano sa social media. Kahit puro kasinungalingan, pinapaniwalaan. Kaya yun ho yung sinusubukan nating i-counter. Kasi laban ho talaga social media eh. Diba? Hindi pwedeng puro ano lang ho tayo, pinapakita lang natin kung ano yung nangyayari sa diyan sa Davao, di ba? Hindi ho pwedeng ganun. Kailangan paliwanagan ho natin itong mga bandwagon na to, yung mga ututong Pilipinong Taga-Luzon. Daming ututo sa dito sa mga Taga-Luzon, napakaraming ututo sa totoo lang. Na magkaroon ng seguridad sa ating mga lugar, lalong-lalo na sa lugar ng pagsasamba. So, hindi kahit ko po lahat ng mga Pilipino, kinakailangan po ikondena at ipakita ang ating pakikisama at pagsuporta dyan sa KOJC. Ang laban po ng KOJC, hindi lang po laban nila yan. Laban po ng lahat ng Pilipino yan na nagbibigay importansya sa kanilang karapatang pantao. Huwag po tayo pumayag na malabag ang karapatan ng KOJC dahil ang susunod na karapatan pwedeng malabag ay karapatan na po natin. Attorney, bakit hindi kinikilala nitong Torre at ng mga nasa otoridad yung ganitong may batas pala na dapat masunod? Pero parang bingi at sila pa ang nagko-control mismo sa lugar. Kawawa po yung mga KOJC missionary workers dahil nasa labas. Bakit ayaw nilang papasukin at mahirap bang, bakit pinapahirapan nila doon sa labas? Pati pagkain ay ginigipit din. Hindi ko maintindihan kung bakit naging diktador na itong si Torre. Linagay na niya ang batas sa kanyang kamay at binaliwala na ang lahat ng provision ng rules of court. Siguro dapat i-remind si Torre na siya ay kabahagi na ehekutibo at ang kanyang pag-serve ng warrant for arrest ay yan po isang ayon sa mga palantutunan ng ating Korte Suprema na nakasaad sa ating rules of court. Hindi po pwede na siya na ang gagawa ng sarili niyang rules. Wala po siyang ganyang kapangyarihan. Siya po ay tagapagpatupad ng batas pero hindi po siya gagawa ng mga palantutunan kung paano masoserve ang warrant for arrest. Yan po ay katungkulan at nakasaad na po sa ating rules of court. Kinakailangan lang po galangin at ipatupad. Opo, attorney. At isa pa dyan, gumagamit pa sila ng tear gas. Alam ba nila yung epekto ng tear gas kapag tumama doon sa mga inosenteng civilian? Hindi ba nila kinukonsider na marami ang masasaktan? Sila po yung nagtitrigger po ng gulo. Nakakalungkot nga na mapayapa ang KOJC. Nakita ko na po yung compound na yan. Nakita ko kung paano magsamba ang mga taga-KOJC. Sila po yung nananalangin, sila po yung umaawit ng mga awit ng pagsamba. Hindi po kinakailangan sila i-tear gas dyan. Kaya nga po nagtataka, bakit tinuturing sila na parang mga terorista na kailangan pa i-tear gas. Samantalang wala naman pong kahit anong resistance na ginagawa ang KOJC. Ang sinasabi lang nila kung kinakailangan silang pumasok, gawin naman gawin nila yon na merong respeto doon sa lugar na pinagsasambahan ng KOJC. Yan po ay sagrado sa kanila at sana nga ibigyan ng respeto bilang sagradong lugar.
Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, may pag-asa pa ba na umalis itong mga kapulisan since nasa ikatlong araw na po talaga yung pagsiserve? At ito bang pagsiserve nila ng arrest warrant, normal ba na aabot ng 3 o higit pa para lang mahanap itong kanilang mga subjects? Gaya ng sinabi ko kanina, Jade, walang provision sa rules of court na nagsasabi na po pwede sila mag-occupy ng lugar na pinaghahanapan ng isang tao na merong warrant of arrest. Wala pong ganyan. Wala pong provision na they can occupy, wala pong provision na they can take over premises kung saan sila naghahanap ng tao. No? Kinakailangan po maghanap at umalis at wala pong provision na pwede silang manatili. No? At from all indications, hindi ko nga alam kung ibibigay pa nila ang premises sa KOJC kasi mukhang pinikover na talaga nila ang KOJC. No? Sila na ngayon na nagdedesisyon kung sino makakapasok, sila na nakakadesisyon kung sinong lalabas. No? Mukhang they have taken possession of the property na wala naman pong ganyang provision pagdating sa service of warrants of arrests. Ayan. Attorney, makakasama po natin na maya-maya lamang si Ginoong Jose Alejandrino para samahan tayo sa ating talakayan na ngayong umaga. Partner, para sa iyo mga karagdagang katanungan. Okay, attorney, ito pong meron kasing nabanggit din, meron akong nabasa din sa implementation din ng arrest warrant na kabilang doon yung talagang meron kayong reasonable na pamamaraan or reasonable na impormasyon na nandun talaga. It's either nakita mo sa telescope, napicturean mo, meron ka bang surveillance camera na nakakita mo mismo doon sa lugar. Humigit kumulang 40 kasi yung infrastructure dito. So pagpasok mo pa lang, lahat yan sinuyod nila, napakarami nila, libo-libo sila eh. Pero hindi nila masabi talaga kung nasaan yun kasi naghahanap sila eh. At ilang beses nilang inikutan. So kumbaga, nandun yung question din na kung reasonable ba yung pagpasok nila doon sa isang lugar. Kasi sabay-sabay nila eh. Parang kagaya din yan doon sa kanilang unang implementation ng June 10. Kasi 4 na lugar yun eh. So hindi rin nila masabi sino sa 4 na lugar ang kanilang hinahanap. Kasi nga kailangan may reasonable kang pamamaraan. Dito rin sa KOJC, pagpasok mo sa compound, napakaraming mga gusali. Hindi rin nila masabi kung, hindi nila matumbok kung saan ba dito, saan ba nagtatago. Kasi kasi kabilang yun sa pulisya, di po ba sa attorney? Well, pag wala pong reasonable basis, hindi po dapat pumapasok. Kaya nga po, dinagay ng rules of court doon, dapat may reasonable basis to believe na naroon yung tao. Pero ito po ay pangatlong beses na hinalughog ng mga otoridad ang premises ng KOJC at wala namang nakitang Pastor Kibuloy. No? In fact, wala talaga silang reasonable basis. Haka-haka lang nila na narariyan yan. Haka-haka lang nila na may mga underground facilities. Haka-haka lang nila na may mga secret hiding places yan. Dahil kung mayroon talaga silang reasonable basis to believe, bakit hanggang ngayon wala pa silang nahahanap maski ang secret hiding place. So sa akin po talaga, parang paglabag ito ng karapatan, hindi lang po ng pantao, kundi po karapatan din ng simbahan bilang may-ari ng premises. No? Meron po kasing karapatan na bukod pa doon sa karapatan ng mga miyembro ang simbahan ng KOJC. No? No, nakikita po natin yan. No? Hindi ko maintindihan kung anong hinahanap nila. No? Naghahanap po siguro sila ng magic wall na kapag pinindot mo biglang bubukas, no? Na parang sine. Sa tingin ko naman po ang tunay na buhay ay hindi sine. No? Malayo po mangyari na mayroong mga mala James Bond na hiding facilities dyan sa KOJC. No? At ang tingin ko talaga ang kanilang intensyon ay kunin na ang possession. Sila nang popwesto sa KOJC at tuluyan ng paalisin ng KOJC doon sa lugar kung saan sila nagsasamba. Attorney, sa mga oras na ito, makakasama po natin sa ating talakayan isa pong political commentator, si Ginoong Jose Alejandrino. Sir, magandang umaga po at welcome dito sa ating special coverage. Well, thank you very much. Hello, Harry. Hello. My friend Harry the Rock. Mr. Alejandro. Anyway, you know, I have... Yes, go ahead, Sir Jose. well, you know, this... you know, I understand the IMLF has come in to support the people of Davao, okay? And
and I applaud the MNLF for doing this. Now, as I see it, what this government is doing is very, very dangerous, because if the PNP clashes, God forbid, with the MNLF, there are going to be, I foresee a lot of consequences. First of all, it will inflame the Moros in Mindanao. Secondly, what would be the reaction of our Islamic neighbors like Brunei, Indonesia, Malaysia, in case the MNLF, is harmed? Thirdly, what will be the reaction of the Arab countries, Saudi Arabia, the Emirates, on which we depend on our oil? My guess is that if something untoward happens with the MNLF, we will lose all these countries who will condemn this government. Aside from the condemnation that can come from the next president of the United States, whom Hay na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Kung di nyo pa napanood itong video na to, panoorin nyo na ho. Ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.